2 days and 1 night experience in Lake Holon. If you're planning to experience Lake Holon at gusto mong malaman kung magkano yung gastos, this video is for you. Ang Lake Holon ay matatagpuan sa bayan ng Tiboli, South Cotabato. If your point of origin is General Santos City, babiyahe ka ng 2 oras at kung Davao City naman ay babiyahe ka ng 5 to 6 hours. We started our journey at 4 a.m. dito sa Jollibee General Santos National Highway. Nakaalis kami ng Jensa ng almost 5 a.m. at nakarating kami ng Tiboli ng mga 7 a.m. Doon na rin kami ng breakfast at bumili para sa aming lunch. From Tiboli Town, bumiyahe kami ng 1 hour papuntang Sala Cafe. Actually, hindi naman dapat aabot ng 1 hour yung biyahe pero ang dami kasing tao this time dahil Independence Day. Kaya medyo traffic at masikip din yung daan. At dahil ayaw nga namin magdala ng mabigat, nagpa-porter kami at pinatimbang namin yung mga bags namin dito sa Sala Cafe. After namin masettle yung mga bags namin, ay naghabal-habal ride na kami patungo sa Kulit Trail kung saan magsisimula ang aming hike. Syempre, kilay is life, so kilay muna bago mag-hike. Ambot ani nila, oy. Bago kami nag-umpisang mag-hike, ay nag-orientation muna kami dito sa kanilang orientation house or center sa Sitio Cole. Maraming salamat po sa pagbibisita po dito sa amin at welcome po. They welcomed us with a Tiboli traditional dance at nag-invite din sila ng isang hiker para makisabay sa pagsayaw. And finally, we started hiking at 10:30 a.m. Lake Holon has 2 trails na open sa public. So first is the Sala Cafe Trail which is good for beginners and the Kulit Trail na mas challenging kumpara doon sa Sala Cafe. At dahil gusto nga naming mahirapan, sa Kulit kami dumaan. Yes, traffic din po sa bundok lalo na pag holiday kaya mag-aantayan talaga kayo. So ito na yung last na bundok na aakyatin mo at makikita mo na yung Lake Holon or makakarating ka na sa viewpoint. Make sure na magdala ka ng sombrero, payong, or raincoat para rain or shine, protected ka. Kasi open trail talaga dito. Konting kembot na nga lang at makakamit na namin ng kalayaan. Charis, bumili nga rin pala kami ng hiking stick worth 50 pesos at napakalaking tulong ito sa pag-akyat baba. And viewpoint na, nakarating kami dito ng 12 noon. Dito na kami nagtanghalian sa viewpoint at kinain namin yung baon naming fried chicken galing sa Tiboli. Expected na talaga na may trail dogs na sasabay sa inyo dito kaya damihan mo na yung baon mo para mapakain mo rin sila. After namin kumain ay pumila na rin kami dito sa viewpoint para mag-picture. Kung ayaw mo ng ganito kadaming tao ay pumunta ka ng weekdays. And this is my photos sa viewpoint. After namin mag-picture taking sa viewpoint ay pumunta na kami sa campsite na pababa ang daanan. After 45 minutes of descent, naabot na namin ang Lake Holon. To sum it up, umabot kami ng 4 hours from Sitio Cole patungo dito sa lake mismo. Pag sa Kulit Trail ka nga dumaan ay sasakay ka pa ng bangka bago ka makarating doon sa campsite. Malapit lang naman yung campsite. It took us 5 minutes bago makarating doon dahil ang bilis din magsagwa nitong mga kaibigan ko. Nung nakarating na kami sa campsite ay agad-agad naming sinatap ang aming mga tent. May nilalagay silang kawayan dito na pagpatungan ng tent nyo para komportable na ng pagtulog nyo. At dito naman kumukuha ng drinking water sa itaas and this is the view from here. Ang ganda, diba? Dahil maaga kaming nakarating, ay nagmuni-muni muna kami dito sa tabi ng lake at pinanood namin yung mga dumadaang bangka at nagpa-food spa kami sa mga isda. Yes, libre po ang food spa dito. Nung gabi na ay nag-dinner lang kami at nag-soju night pero hindi naman naubos dahil retired na sa palainom phase yung mga kasama ko. Sana all. May tindahan din nga pala dito pero of course may kamahalan ng presyo dahil nga malayo siya sa kabihasnan. Kinabukasan na maaga din kaming nagising at syempre diretso tayo sa CR. This is the CR dito sa Lake Holon. Pila is real. Hashtag having my morning tea in Lake Holon. This is one of the best sunrises na nasaksihan ko sa tanang buhay ko. So ganito yung makikita mo pag nandito ka sa Lake Holon. Sobrang peaceful.
After naming mag-moment with sunrise, ay naligo na kami sa gitna ng lake. So, hindi kami pumunta sa outlet dahil ang dami-dami ng tao this time. At pinayagan naman kaming pumunta dito sa gitna ng lake. So, dito na kami nag-swimming at syempre nag-photoshoot. After naming maligo, ay kumain na kami ng breakfast at nag-pack up na para umuwi. Traverse nga pala yung hike namin. So, nag-start kami mag-hike sa Sitio Cole at uwi naman kami sa Sala Cafe. Of course, may mahirap ding daanan dito sa Sala Cafe pero mas marami nga lang doon sa Cole. Iyan, may nakita nga kaming cyclist dito sa Sala Cafe dahil mas okay nga yung daan dito kumpara doon sa Cole. Pinuntahan din pala namin ang viewpoint ng Sala Cafe. So pag dito ka damaan, ay ito yung viewpoint niya. Sa Sala Cafe, mo rin makikita yung sikat na Kissing Stone at yung Century Tree. It took us like 4 hours bago kami nakarating doon sa jump-off area ng Sala Cafe. Pagdating nga namin dito ay nagpahinga kami ng 10 minutes at after that, naligo na kami at nagbihes at inantay namin yung iba pang kasamahan na naglalakad pa. Sa Soxlander nga pala kami nagpabook at ito yung binayaran namin kasama na dyan yung transportation at 2 meals. To sum it up, ito yung lahat ng nagastos namin sa trip na ito. Worth it nga bang balikan ng Lake Colon? Yes na yes. Follow for more adventures!